Imagine mo kung sa'yo mangyari ang bagay na to. Siya si Noelia Castillo Ramos and she was raped twice. But in the second time guys ay hindi niya na kinaya and she ended her life in the most unexpected way. Ang life ni Noelia has a series of tragic events. Noelia had been undergoing psychiatric treatments since she was 13 years old and she was diagnosed with obsessive compulsive disorder or OCD. And meron din siyang borderline personality disorder or BPD. Si Noelia ay na-rape ng 2 beses sa kanyang buhay. Nung una ay na-rape siya ng kanyang ex-boyfriend. At nung pangalawa naman ay nangyari noong 2022. Ni-rape siya ng 3 kalalakihan. But this time guys ay hindi niya na kinaya ang pangyayaring ito. At matindi ang kanyang emotional stress na dinadanas. And because of that emotional stress or emotional trauma na kanyang pinagdadaanan, ay nagdesisyon ito na tumalon mula sa gusali a few days later. Pero she survived that fall. Kaya nga lang, yung kanyang pagbagsak mula sa gusali left her paralytic. Yung parallegia guys ay yan yung condition na kung saan ay paralyzed yung lower part ng katawan natin. And usually, dahil yan sa injury ng spinal cord. At dahil sa kanyang spinal injury, she is also suffering a chronic pain. Tapos, emotional distress. Then dahil sa kanyang nararanasan, she decided to ask for euthanasia sa mga Spanish doctors. Ang euthanasia guys ay isang medical procedure na kung saan ay kukunin ng mga doktor ang buhay mo. And that is also being called as mercy killing. At ginagawa lang ito sa mga taong merong malubhang karamdaman, pinagdaraanan, or sakit. Noong 2022 ay napigilan pa yung euthanasia procedure para kay Noelia dahil pinigilan ito ng kanyang tatay. Talagang ginawa ng tatay niya ang lahat ng kanyang kayang gawin para pigilan ang procedure. Pumunta pa ito sa korte at sa Human Rights Council. Pero after a long legal battle guys, ay pinaburan ng batas ng Spain ang kahilingan ni Noelia Castillo Ramos na mag-proceed sa euthanasia procedure. Habang nasa labas yung kaibigan ni Noelia at mga mahal nito sa buhay, humihiling sila na makausap sana si Noelia, trying to convince her na baka sakaling magbago pa ang kanyang desisyon and not to proceed to the procedure. Pero buo na ang loob at kaisipan ni Noelia. It's like she doesn't want to suffer anymore. Kaya hindi niya sila pinakinggan, and she proceeded sa procedure. Kaya nito lang, noong March 26, 2026, ay nag-proceed na yung procedure after a long legal battle. About dun nga pala guys sa rape cases ni Noelia. According dito sa report ay hindi siya nag-file ng case para sa mga taong nang rape sa kanya. So there was no case being filed and yung mga rapist niya ay nandun pa rin sa labas and free. So sad.